Hello, good morning. Good morning sa ating lahat na tiyaying and matiyaying. Good morning, good morning. Dito tayo sa kitchen. Palagi tayong good ang morning natin pag dito tayo sa kitchen kasi dito tayo naghahanda ng mga pagkain. Lalong-lalo na sa ating mga estudyante. So yun no. Aking ipapakita sa inyo kung anong hinahanda ko sa kanila. Ayan mga tiyay oh. Ayan. Eggs. Boiled eggs. With hot and spicy tuna. Ginisa ko lang yun mga tiyay. Nilagdagan ko na lang yan ng mga spices. At yun na ang ipapakain ko sa kanila. At nakahanda na din yung ating rice. Ayan na po yung mga bauna ni Ziki Boy. Kahit na nga yung aking coffee and bread, hindi pa na tapos-tapos mga tiyaying kasi inuna nga natin yung para sa estudyante natin mga tiyay. So ang ating weather today ay parang di maganda dahil ngayon ang bagyo sa Luzon at sa Eastern Visayas ata. So, inantay ko lang naman ang chat ng teacher kung tuloy ba yung klase ngayon. Pero wala namang message sa group chat namin. So, tuloy ang klase. So, yun mga tiyay, handa na natin yung baunan at mag-update na naman ako later. Ganito pa rin ang ating pagmumuka. Talaga, parang, naman tawag yan. Organic talaga. Wala pang hilamos. Wala pa lahat. Tinalian ko na lang ang buhok ko dito sa kwan. So, update ako later mga tiyay. Ayan na, mag 7:20. Mga tiyay, hindi pa nakaalis ang aking estudyante. Ayan. Di ka na magkaon? Nya magkakaya ka pa ni udtor ka dito? Walang breakfast. Ganyan si Ziki Boy, walang breakfast. Ako'y tapos na din na nag-upload ng ating kuan. Oh, ang sarap po rin mong kalo, gamatoy kaayo. Gambay kaayo. Kay angay ana. Eh. Yan na. Iwan ko lang kung mali or hindi. Basta 7:30 na. O 7:21. So, yun mga tiyayeng. Mayroong araw. Pero sa mga balita, makita natin yung sa Luzon ay dami nang mga affected doon. Pero dito mayroong araw. So, ang gawin muna natin kasi hindi pa natin alam kung may lalakarin tayo ngayon. Dito muna tayo maglinis-linis sa ating kapaligiran, mga tiyaying. Hello mga tiyay, resulta sa Bagyong Christine. Ito ngayon kahit nandito tayo sa Mindanao, sa Bukidnon, ganito ang ating weather, ganito ang ating kapaligiran. Basa talaga. Hindi naman malakas ang ulan pero mabasa tayo sa ulan pag meron sana akong lalakarin ngayon pero takot ako na tayo diyan sa mga tiyaying sa mabasa tayo sa ulan. Alam mo naman ang panahon. Sipunin naman tayo kung hindi tayo mag-ingat. So ganito nakakatakot naman tingnan no. How much more kaya yung mga affected na na mga probinsya sa Luzon, lalong-lalo na yung mga talaga yung na-hit talaga ng typhoon. Yung sa Bicol, hindi ba kawawa sila doon?
So, parang dito sa atin slightly, ano lang tayo, na affected ng mga ganitong paulan-ulan ng kwan. Pero, hindi naman masyado talaga. Grabe ang mga ibon, oh. Parang naglalaro talaga sa ano, sa ulan. Hindi naman malakas ang ulan. Maano lang talaga. Pero yun, oh, mga tiyaying, oh. So, dito na mag-a-update ako sa aking mga halaman dito na hindi na masyado napapansin, mga tiyaying. Wala na talaga silang ano, madaming mga blooms dahil palaging umuulan, mga tiyay. So, yun. Tayo naman ay dito lang sa gilid ng ating terrace dahil yun nga, pinalabas ako ni Rimrim dahil nagsi-CR siya doon. Yung yung anak kong iyan, ayaw talaga yan mag-CR sa baba. Dito talaga sa ano, sa kwarto sa second floor. So, alangan naman kung hayaan lang natin siya doon kasi pag mag-CR yan, magsisigarilyo. Kahit na naka-close yung CR, lalabas pa rin yung amoy ng ano, UC. So, ayaw ko ng ano, makaamoy ng mga ganyan, mga tiyayin. So, pati rin sila, ingat-ingat din sila sa mga ganyan. So, dito sa bahay, siya lang naman ang naninigarilyo, mga tiyaying. So, para iwas sa mga ano, ilabas na lang tayo. At dito tayo na minamasdan ko lang yung ano ba, yung nagtatakbuhang, parang tumatakbo yung mga ulap na kuan ba, makapal. Iwan ko kung saan sila papunta. So yun, mga tiyaying, may lakad sana ako, mga tiyay, may paghandaan sana ako, pero takot ako sa kuan. Matakot talaga ako sa ulan, mga tiyaying, kasi ayaw ko yung ubo at sipon. Nakakadisturbo talaga yan. So dahil parang kanding tayo, adi pundo na lang tayo dito sa bahay. So yun, mga tiyay, mamaya update lang tayo kasi wala naman tayong gawin na madami dito sa bahay. Hindi tayo makapunta sa backyard o sa ating mga bakuran para maglinis-linis doon kasi yun talaga ang pinakaano ko ngayon. Priority ko yung tanggal ng mga damo doon sa ating mga bakuran. Pero ang problema lang natin, hindi natin tuloy-tuloy ang paglilinis dahil mayroon tayong mga linalakad din at wala na talagang gagawa niya dito sa atin dahil wala na sinining. So yun, mga tiyaying, dito lang ako, sa tabi ng aking halaman dito. Kahit na hindi siya masyado maano sa ulan, pero healthy pa rin sa mga tiyaying. Tinanggalan ko na nga to ng mother nila, mga tiyay. Tinanggal ko yan kasi papangit na yung mother nila pag matagal na talaga. So yung iba, mayroon namang umalis din ng mga kapitbahay ko, pero nagpayong lang sila talaga. So hindi ko pa alam kung later on ako ay aalis dahil gusto ko talagang aalis ngayon. Hello, good afternoon. Good afternoon sa lahat ng mga kaibigan ko sa YouTube at sa Facebook. Grabe ang hangin, mga tiyay. Sobrang lakas ng hangin. At alam nyo ba, kahit kuryente wala tayo. Ewan ko kung bakit. Katatapos lang ng ensayo ng mga kabataan, yung mga estudyante ng National High School, dahil bukas mayroon silang Battle of the Band sa kanilang school. At yung apo ko, ni minsan hindi pa yan natalo talaga, mga tiyaying, pero di ko alam bukas. Sa history niya, sa mga ganyang competition, hindi pa yan natatalo, mga tiyaying.
grade 12 na yan siya ngayon. So, katatapos nila lang mag-ensayo dahil half day ang kanilang klase, afternoon ang kanilang pasukan. And then sa morning hanggang sa 12 noon, puspusan ang kanilang pag-iensayo para sa competition bukas. And then, ngayon, walang kuryente. Timing talaga. Ay, ganito ang ating orahan, mga tiyahing. Yan. Nakaano pa rin tayo, nakaterno-terno tayo dahil nakabili ang inyong tiyay ng mumurahing pangbahay na pambahay na damit. So, yun mga tiyahing. Minsan ang hangin ay huhupa, minsan naman ay bigla na lang lumakas. At nakita ko naman sa Facebook yung mga pangyayari sa Bicol. Sa Bicol po yung nakita ko mga tiyahing. So, ito yung ating ulamer. Oh. Ay, ito yung ulam natin mga tiyay. Paksiw ito mga tiyay na nilagyan ko ng okra at talong. Lahat ng mga gulay na pinatong ko dyan ay lahat ay dito lang yan sa bakuran natin na makukuha. Kasi may talong, may 2 puno ng talong ang mayroon tayo dito sa back ng ating bahay at dito sa gilid din, at ang okra ay na doon sa back. So, first time kong naka-harvest ng 2 pirasong okra at yun, nilagay ko na dyan mga tiyay. So, wala naman tayong kaartihan tungkol sa mga pagkain. Ay naman tayo kahit tuyo, kahit na yung tinawag namin na ginamos sa Bisaya. Kakain ako niyan. Sarap ng kain ko niyan mga tiyaying. Bagoong ata yan sa Ilocano. Basta mga pagkain ganyan. Hindi ako namimili ng mga pagkain talaga mga tiyaying. Okay lang sa akin nga kahit na araw-araw ay meron tayong gulay. Pero hindi naman pwede na hindi tayo makakain din ng mga protein dahil nagluluto tayo ng karne dahil sa ating mga kabataan. So yun, dito na muna tayo kasi hindi naman tayo pwedeng doon sa bandang likod kaya may init naman mga tiyay, may init and then bigla na lang umulan ng mahina lang na ulan and then malakas ang hangin. So mahirap yan mga tiyay. Mahirap yan natin suungin ang mga ganyan. Hindi natin sure kung mabasa tayo or basta mga ganun. Iniiwasan ko talaga yung ulan at saka yung sobrang init. So yun mga tiyay, dito lang tayo. May friend akong gustong pumunta dito mga tiyay kasi gusto niyang magluto ako ng gulay. Ang problema, ang gulay na mayroon tayo dito mga malunggay lang, kamote tops, talong. Yun lang, kasi hinarvest ko na yung okra. 1 puno lang naman ng okra ang mayroon tayo mga tiyay. Mayroon mga kamote tops, marami ang kamote tops natin at mayroon din tayong alugbati. Nasa likod ng ating bahay pero dahil kanina ay sobrang daming mga bata dito, mga 6 ata sila. Mga senior high. Yung practice at napakaingay. So ang ginawa ko doon ako sa itaas tambay kasi linakasan na nila yung volume ng kanilang mga instruments para malaman nila kung yun na ba ang final na set up nila mga tiyaying. Pati nga ako nakisaw-saw na rin sa kanilang mga pa-practice. Kasi sabi ko sa kanila kanina, maganda naman yung niyo pero kailangan lakasan ang microphone ng vocalist para hindi siya masapawan ng sobra ng mga instruments. Mas maganda din medyo klaro din yung performance ng vocalist. Kasi malakas talaga ang drum at saka lead, ang mga rhythm, malakas talaga sila. So medyo nasapawan. So yun mga tiyaying.
Tingnan lang natin bukas kung ano ang result ng kanilang ano, pag-compete, kanilang kompetisyon. So, mas maigi na may ganun, may mga batang malulong sa mga ganyan, sa music, kaysa malulong naman sila sa masamang bisyo, di ba? So, yun ang support na binigay natin ng mga parents o mga grandparents para lalong ma-enhance yung kanilang mga talent at maiwasan nila yung mga di magandang mga gawain ng mga bata. So yun mga tiyay, mamaya na naman tayo mag-update kasi rinig ko yung ugong ng hangin na naman. Bigla lang talagang biglang sumulpot tong si hangin. Kaya ako ay naki ramdam lang sa ating kapaligiran. Kasi feeling ko may mga bubong na matatanggal. Ganyan ang ang imagination ko. Pero dito sa atin, hindi naman to siya basta-basta lang ganon ah, yung tutunog yung mga bubong kasi naka-welding ito lahat. Basta iba ang ang pag-construct ng mga ganitong klaseng bahay. Ayan ang inyong tiyay. Grabe na ang pawis ni tiyaying. Oh. Kasi dyan tayo galing. Oh. Nangguna ta. Ngayon na naman, magwalis-walis na naman tayo. Ang lakas talaga ng hangin. Itong trabaho sa bahay ba, talaga eh. Ay, sakit ng baywang, sakit ng likod, mga ganon. Wala tayong, hindi ako lumabas today. Dahil, yun nga, malakas ang hangin. Maulan ng kwan ba? Pakunti-kunti lang ang ulan mga tiyay. So, doon sa bandang likod ang problema talaga. Kapal na talaga doon. Nag-umpisa na sana ako doon last day, the other day. Ayan mga tiyay yung inumpisahan ko na, hindi ko nabalikan kahapon at ngayon. Galaw-galaw ang inyong tiyay. Bit-bit, bit-bit na naman tayo ng daspan at saka walis ting-ting. Ay nako mga tiyaying. Hayaan ninyo na si tiyaying. Dahil ito lang ang pwede natin gawin sa oras na ito mga tiyay. Pwede naman siguro dito kayo. Ay, ang hirap mga tiyaying eh. Baka malaglag si pa. So, ito muna kayo mga tiyaying ha. So, wala na tayong magawa. Akala ko, sino ang pumasok? Yun pala, si Rimrim at si Yuni. Saan ba yung binalik ni Rimrim mo? Kasi doon ako sa likod, bandang likod mga tiyaying. Ako doon guna. Guna tayo. Umulan ng kunti naman. Kaya ako, minto na din sa mga ginagawa ko doon. Ngayon, wala na namang ulan. At ayaw ko pa sana ayaw ko pang huminto sa ating mga paghuna doon. Mga tiyaying, malamig na ba? Walang problema sana. Ayun Ito yung mga tiyaying. Kung makapal ang gloves natin, mahirapan tayong sa mga damo ba? Yung natin, buktan natin ba? Yung hawakan natin yung mga damo, medyo mahirap. Kasi ang string beans dito, patay na ito mga tiyaying.
Wala na, kailangan ko na dito katulong para malinis natin maigi itong bandang likod. Last time kami dalawa ni Nining dito. Ngayon kailangan ko naman ng kasama. Sige, mahirapan ako dito mga tiyayin. Masira na naman itong kamay natin. Sige ba? Yan ang inyong tiyayo. Kaluparon na ang inyong tiyayin. Ay, nako. Hindi ko alam kung paano ito linisin mga tiyayin. Alam ko naman kung paano linisin, pero hindi ko alam kung kakayanin ng kamay. So, ang importante, kahit na medyo, ano lang ba, yun doon, tapos na, dito naman, andyan diyan naman, natatamad na tayo diyan banda mga tiyayin. Tika. Ano-ano lang ang malagay sa isip ko mga tiyay. Ito, ano mga tiyay, parang may jungle na dito. So, ito itong parang gabi, yan. Tinulak ko yan kasi dito na nakaharang sa daan. So, tinulak ko banda dyan. Hindi ko pa yan na tanggal na maigi. So, ngayon mga tiyay, ang inyong tiyay ay kulang talaga sa power. Ang power natin ay limited lang. So, medyo kulangin tayo sa power. Tapon ka agad. Basta. Ay, naku. Tingnan natin kung anong oras na ba. Kasi kung medyo bata pang oras, ituloy ko yung pag ano ko sa mga damo doon. Pero kung medyo alas 4 na, hinto na tayo. Hay, alam mo ba mga tiyaying? Dito ako sa terrace ngayon at ayan dala-dala ko yung gatas ko at isang biscuits. Grabe, nagugutom talaga ako mga tiyaying. Ibang level na gutom. Yung parang ang laki-laki na ng ang bigat-bigat ng trabaho natin at tayo ginutom ng ganito. Wala, hindi pwede malipasan ng gutom si tiyayin. Kasi mga tiyayin po, kung ako yung malipasan ng gutom, sasakit talaga yung ulo ko. 3 days. 3 days ako magsakripisyo ng sakit ng ulo. Kaya ang management ko talaga, basta nagugutom na ako, kain talaga ako ng kahit mga ganito lang, biscuits. Pero itong itong milk ko, preparation na po ito para sa, ano na, kasi 4 p.m. na. Lampas na ng 4 p.m. So, mamaya siguro, kung kakain naman ako, kunti lang siguro. Kunti lang mga tiyayin. So, yun pa rin ang inyong tiyay, Dami na nating na trabaho, pero mga trabahong dito lang talaga sa kapaligiran natin. Nagwalis, nagbunot ng mga damo diyan yung sa kalsada yun sa harapan ng ating bahay. Yung mga tawag niya na paragis. Binunot ko yung mga paragis diyan mga tiyayin. At nagwalis tayo dahil sobrang daming kalat dahil sa malakas na hangin. So ngayon, ipakita ko sa inyo ang ating ganyan na ang itsura ng ating dito banda. Medyo clear na dito. Mayroon namang mga ulap pero I'm sure umulan na doon sa sa bukid. Pero ang hangin lang talaga ang sa atin dito na may bagyong Christine na nangyari. Pero dito sa atin, hangin lang ang mayroon tayo kasi yung ulan, napakaliit lang ng ulan na dumating dito sa atin. So yun mga tiyayin.
nag nagbalita na naman tayo sa ating weather station. Basta andito ako sa terrace para mag-snacks mga tiyay. Unreasonable siguro kung nag-snack tayo din wala tayong ginawa. Madami tayong ginawa mga tiyay, hindi ko lang pinakita. Yung ano lang talaga, yung mga trabahong ano ba, yung sa paligid lang naman natin yun lang ang mahirap para sa akin yung nahihirapan akong linisin talaga yung paligid natin. Dahil ang dami pang may mga lupa pa ba. So ang bilis naman tumubo yung mga mga damo. Lalong-lalo na araw-araw ay umuulan sa sarili. Kaya mga tiye, parang joke lang itong mga ko dito kasi nag-iisa lang ako dito na naman. Kanina nandito si Yumi at si Rimrim, mga 5 minutes lang siguro yun. Nagkuha lang si Rimrim ng niya, helmet ata at saka yung sombrero. Katapos umalis ka agad. Hindi na nga pinasok yung motor diyan lang sa karsada. So, kunti lang. Mayroong maliliit na mga mga ulan pero lang siguro yun sa dahil doon umulan na doon. So, kunin natin itong upuan dito. Wala naman itong dito. Ginawa. Ito. Itabi natin to dito mga tiyayin kasi favorite ko ito ng mga stool. Ito na lagay na sa gitna, pinakagitna. Pati yung ating solar, diyan na lang nailagay natin. Mayroon tayong solar dito. Ito, solar. Dito lang nalagay. So, hindi masyado ito nababad sa init. At wala naman talagang init mga tiyan. So, hayaan lang natin siya dyan mag-ilaw. Dito namin yan inilagay. Then, tinanggal nung nag-burn out. Siguro, ngayon, pwede ko itong magamit ngayon kasi burn out dito sa atin. Okay, mamaya. Gamitin natin yan mamaya mga tiyan. Inom muna tayo ng ating gatas.